He reigns without rival. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Come on! His foes will be silenced. He's fighting for Zion. No, there's no other God like Jehovah, Jehovah. His arms never tires. His eyes are like fire. Oh, there's no other God like Jehovah, Jehovah. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Jehovah Nissi, fight your battles. 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 Come on, church! Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh is your need. Jehovah Rapha in your body. Jehovah Shalom be your peace. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh is your need. Jehovah Rapha in your body. Jehovah Shalom be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh is your need. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha in your body. Jehovah Shalom be your peace. Jehovah Shalom be your peace. Come on, church! Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, 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 Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh is your need. Jehovah Rapha in your body. Jehovah Shalom be your peace. Come on! Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh is your need. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha in your body. Jehovah Shalom be your to the world, you're the greatest. I'll sing it till it's heard. You're the greatest. It's what you deserve. You're the greatest. Oh Jesus, I will lift your name up high. I lift your name up high. Come on, church. I'm gonna give you what you deserve, and hold nothing in reserve.
the greatest. You're the greatest. Jesus, I will lift your name up high. I lift your name up high. Come on, church, in 1, 2, 1, 2, 3. Let everything that has breath praise the Lord, for He is worthy to be praised. Everybody shout unto the Lord. We'll lift you higher, singing one accord, for You are worthy to be praised. Everybody shout unto the Lord. Come on! Pwede ba nating i-induct yan? I gotta let you know that I'm so thankful for everything You have done. The way You lifted me and turned my life around. Now in You I am found. So put your hands up. Everybody give Him glory. Hands up. Everybody shout your praise out loud and sing with everything. Give Him all the glory, for our God is worthy. Oh, I've gotta let you know that I'm so thankful for everything You have done. The way You lifted me and turned my life around. Now in You I am found. So put your hands up. Everybody give Him glory. Hands up. Everybody shout your praise out loud and sing with everything. Give Him all the glory, for our God is worthy. Oh, everybody shout your praise out loud and sing with everything. Come on, give Him all the glory, for our God is worthy. Oh, come on, church. Raise your voice. If you love it, don't stop praising, put your hands up. If you love it, don't stop praising, put your hands up. Everybody give Him glory, put your hands up. Put your hands up, put your hands up. If you love it, don't stop praising, put your hands up. If you love it, don't stop praising, put your hands up. Everybody give Him glory, put your hands up. Put your hands up, put your hands up. Come on, church, let's shout. Everybody shout your praise out loud and sing with everything. Come on, give Him all the glory, for our God is worthy. Oh, everybody shout your praise out loud and sing with everything. Give Him all the glory, for our God is worthy. Oh, 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 hallelujah! Raise your voice, come on! Hallelujah! Hallelujah! Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Thank you for this wonderful, Lord.
As we continue, let's feel the presence of the Lord. Come on. Amazing is your
enthroned in this place. You are worthy. All heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy. You are holy. Voice proclaim. Be enthroned in this place. You are worthy. All heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy. You are holy. You never fail us, Lord. Thank you for opening. We are here again, Lord, obeying you. Come on, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaking supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaking supernatural faith. Sing Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaking supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaking supernatural faith. Oh, Yahweh.
manifest Himself. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yeah. Come on. Once again we sing. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Lord, thank you for this wonderful you've given us today, O Lord. Thank you for the fire. Thank you because you are here in our midst, O Lord. Hindi niyo kami pinapabayaan, Ama. Lord, please lead the congregation. At sa gagamitin mong anak na maghahayag ng inyong salita, Ama. Lord, bless her. Prepare her heart, O Lord. Itago niyo po siya sa inyong likuran at kayo ang mapupurihan. At kaming listeners, O Lord, Lord, naway matatak namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Ama. At ito lang po ang aming samot na langin. In Jesus' name, shout, Amen. A blessed Sunday morning sa lahat. Amen. Isa pang malakas sa palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Okay, so ready na po ba kayo? Ay, may Okay. So yung mga nasa likuran, pagkatapos punta na po kayo dito sa harapan so that we can hear the message from the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat and we would like to welcome yung mga lahat po. Okay, meron tayo. Praise, okay. We would like to welcome yung pong ating yung pong mga first-timer, taas po ang kamay, yung ngayon lang po naka-attend dito sa COG Angono. Welcome po sa inyo lahat, palakpakan po natin mga kapatid, ang ating mga bisita, and we are praying na hindi lang po ito ang first and the last, kundi masusundan pa po ang inyong pagsama sa aming pagsamba sa Panginoon. And also with our online worshipers or mga members ng church, thank you for joining us today. Okay. Are you ready? Yes. Okay. Lahat ng handa, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo na miss kita. Yeah. Okay. At miss ko
rin kayong lahat. At syempre si Lord, miss na miss tayo. Okay, for today, this is the last part of our series, the Kingdom series. And I'll be sharing with the title, Press On. Kung bakit yan ang title, okay, makinig po kayo mabuti. Okay, kanina po sinabi ko na kung kayo po ay naging born again or naging Kristiyano in the year 1980s. Okay, taas ang kamay, 1980s, naging Kristiyano na. Meron po ba dito? Kasi ako, 1991 ako eh. 88, meron daw, marami, sa likod. Okay, siguro sila pastor. Alam niyo po, hindi naman po ako sa nangungumpara ha, pero ito lang po ang napansin ko. Dahil naman talaga yung mga naunang Kristiyano, grabe sila pagdating sa commitment, pagdating sa sacrifice. Kahit umulan, bumagyo, ano man ang mangyari, talagang dumadalo sila sa gawain, pumupunta sila, they are very active, okay, in serving the Lord. Wala silang panapanahon. Kasi nung araw po, ng mga 1980s, uso pa po nun lahat ng mga crusade. Okay? Ewan ko kung napakinggan ninyo yung patotoo ni Pastor Manny. Pag sinabi ng pastor, oh, may gawain tayo doon. Si Pastor Manny daw tagabuot ng amplifier. Wala tayong amplifier dito eh. sa ganyang ni pastor nagbubuhat ng amplifier. Sige, pupunta tayo na gano'n. Okay, buti nga ngayon wala nang buhat-buhat na gano'n eh, di ba? Talagang pupunta tayo doon, may mga sound system na. Talagang grabe ang kanilang commitment. Ganun nila yung pinangahawakan. And let us thank God for their lives, yung mga nauna. Kaya tayo ngayon ay nandito dahil naging matapat yung mga naunang Kristiyano sa atin. Ewan ko dito ngayon, sa mga anak, yung mga magulang ay Kristiyano. Nagpapasalamat ba kayo kay Lord na hanggang ngayon, nandito kayo dahil tumayo sa pananampalataya ang mga magulang ninyo? Parang ina lang nag-amen. Amen? Sino dito yung mga magulang ay Christian? Kaya sila naging Christian nung una, pero ngayon naunawaan nyo, kaya naging totoong Kristiyano na talaga kayo. Amen? Sige, palakpakan muli natin ang Panginoon. Diba, magpasalamat tayo sa kanila and sadly, kasi nga nung mag-boom na talaga yung mga mega churches, okay, so sa dami ng mga umaattend, minsan parang ang tingin ng mga Kristiyano, okay, naka-attend na ako Sunday, talagang naibigay ko na kay Lord, okay na yon. Nakapakinig na ako ng preaching, nakapag-worship na ako, okay na yon. Parang hanggang doon na lang yung commitment. Okay, very sad. Ito po ay nangyayari ngayon. Amen po ba? So, kailangan po, tanungin natin ang ating mga sarili. Kailangan maunawaan natin na mabuti ito. Kayo po ba kung tatanungin kayo, ano po ba ang goal nyo as a Christian? Saan mag-e-end ang iyong pag-attend every Sunday? Saan mag-e-end yung inyong paglilingkod sa Panginoon? Hanggang dito na lang ba? O meron kayong tinatanaw? Amen po ba? Kasi po, ito po ang katotohanan. Tingnan ninyo ha. So what is your personal goal as a Christian? Nawa hindi tayo umaattend dito para sasabihin natin na, kasi sabi ni Mama, umattend ako eh. O kaya sabihin, kasi sabi ni Pastor, umattend ako eh. O kaya sabi ng kaibigan ko, di ba? Sabi ng leader ko, umattend ako. Sana umattend ako dahil ayoko mapunta ng langit. Tama naman po iyon. Pero nawa, ito yung maging goal natin ha. Sapagkat sa totoo lang, without a clear goal, you will have no reason to press on. Yung mga tao na walang malinaw, na tinatanaw at nilalakaran kung bakit nila ginagawa yung mga gawain ngayon, at wala silang tinatanaw, minsan, konting problema lang, titigil na yan. So, importante na may clear goal ka. Katulad halimbawa ng mga tatay. Mga tatay, bakit kayo nagtatrabaho? Di ba? Kahit pagalitan kayo ng boss ninyo, tuloy pa rin kayo sa pagpasok sa trabaho. Kasi meron kayong goal sa pamilya nyo, tama? Na may provide ang pangangailangan nila. Na ang mga anak nyo mapag-aral ninyo. Tama po ba? That's your goal. Kaya ang sabi ng kape, para kanino ka bumabangon? Yan. Di po ba? Sa mga estudyante, di ba, gigising kayo na maaga, marami kayong homework, marami kayong projects. Bakit nagpapatuloy kayo sa pag-aaral? Kasi gusto nyong makakuha ng diploma someday. Makapagtapos kayo. Tama ba? Kasi kung wala kang goal, hindi ka magtutuloy-tuloy eh. Just the same with our Christian life, kung wala kang inaasam na magiging end goal nito, ano ba itong ginagawa ko? Hanggang dito na lang ba yan? Alam niyo po ba, ang Christianity o ang Panginoong Jesus, may malaking nakikita. At ang gusto niya ay ito, okay? Yung Christianity, ito sa pananaw ng ating Panginoon. Una, it is for all nations. Kaya kung iniisip ninyo na,
ang Kristyanismo para lang sa atin, sa sarili natin, sa pamilya natin, at hindi mo yan i-share sa iba, kapatid, you are missing the true meaning of Christianity. Kasi para sa Panginoon, this is Christianity, na kailangan lahat ng tao sa mundo ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. At yan ang dahilan kung bakit gusto ni Lord maging part ka ng kingdom niya. Kasi ikaw ang isa sa gagamitin. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Balik mo sa kanya, ikaw din yun. Di ba? So when you say all nations, I'm not talking about the more than 197 countries in the world, but I'm talking about the ethnic groups, people, bawat katutubo, bawat tribo. Ito yun. Nasabi sa UNESCO, sa panahon natin ngayon, there are 17,427 ethnic groups ngayon dito sa mundo. At ang gusto ng Diyos, kahit nasa bundok yan, nasa kuweba yan, makakarinig yan ng ebanghelyo. And that's one of the sign na muling babalik ang Panginoon. Pag ang lahat ng mga tao sa mundo dito ay nakapakinig na ng ebanghelyo. Okay? So that's one goal of God. Ngayon, sa personal naman natin, ito naman, ang pangalawa. Okay? Sa bawat tao, sa bawat Kristiyano, perfection. Everybody say perfection. So ano ba yung perfection? Sabihin nyo, Pastora, di ba, nobody is perfect. Totoo naman po yun. Pero alam nyo ba, sa Biblia ay meron nag-goal ng ganyan? May nag-goal ng perfection. Kilala nyo ba kung sino siya? Walang iba kundi si Pablo, si Apostle Paul. Sino si Pablo? Si Pablo po, o si Apostle Paul, siya po yung nakapag-start o nag-church plant siya ng more than maraming churches. Okay, mababasa natin yan sa Bible. Yung mga Philippians, Colossians, Thessalonians, Ephesians. Di ba? Yan yung mga churches na tinayo ni Apostle Paul. At pagdating sa pagsusulat ng libro, 13 books in the New Testament. 27 books kasi ang New Testament. 13 books doon. Si Paul ang nagsulat noon. And yet, ang sabi niya sa sarili niya, I don't mean to say, sa Philippians 3:12, I don't mean to say that I have achieved these things or that I have already reached perfection. Para kay Pablo, sa ginawa niya yun, nagplant siya ng mga churches, nagsulat na siya, wala pa rin siya nararating. Nakakahiya naman kay Pablo, no? Ang dami na isulat, ang dami na gawa, para sa kanya wala pa rin narating. Paano na tayo? Paano na kaya tayo? May naitanim na po ba tayo? Sama ng loob. Di ba? Di ba? Para kay Pablo, wala pa yun eh. Pero sabi niya, but I press on to possess that perfection for which Christ Jesus possessed me. So sabi niya, pero ganun pa man, marami man akong kamalian pa rin na nagagawa, pero nagpapatuloy ako. Bakit? Kasi yung perfection na yan, ang sabi ni Pablo, si Jesus ang naglagay niyan sa akin. Naalala niyo nakasulat sa Galatians 2:20? I have crucified with Christ, I no longer lives, but Christ lives in me. At sabi niya, nung nakilala niya Panginoon, tinanggap niya Panginoon, ngayon alam niya yung buhay na to, si Kristo na ang nabubuhay at nakikita sa buhay niya. So si Jesus, kilala niya, Jesus is a God of perfection. Ang sabi ni Pablo, naging perfect ako dahil si Jesus ang nagtanim nito sa akin. Anong ibig sabihin nito? Yung character ni Jesus, binigay sa akin. Yung essence ni Jesus, binigay sa akin. Yung pagmamahal ni Jesus, pinadama sa akin. Yung grace, yung mercy, pinadama sa akin ni Lord. Binigay niya ako ng talent, binigay niya ako ng lakas. Ang daming binigay sa akin ng Panginoon. Kaya nga ang sabi niya, I press on to reach the end. Sabi niya, sa lahat ng binigay niya sa akin, sa lahat ng ginawa niya sa aking buhay, sayang naman kung kukunti lang o wala akong marating sa lahat ng binigay niya sa akin. Okay? Ang sabi doon, ito yung para sinabi niya, sayang naman, sa dami ng binigay at ginawa sa akin ng Panginoong Hesus, ay konti lang ang aking ma-achieve o marating o magawa. This is the reason why Apostle Paul is pressing on.
Dahil inaalala niya yung lahat ng mga binibigay niya, sinusustain ng Diyos para sa kanyang buhay. Halimbawa, every morning, gigising ka. Bakit ka binibigyan muli ng buhay ng Panginoon na every time nagigising ka sa umaga, may purpose si Lord, may dahilan si Lord kung bakit binubuhay ka pa, kapatid. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Binubuhay ka pa ni Lord every morning, pinapatayo ka pa, ginigising ka pa niya. Sa totoo lang mga kapatid, yung pagtulog sa ating desisyon yun, tama? Pero ang paggising, kaya nga sinabi nilang, it's a blessing. Dahil yung paggising natin, si Lord ang magdidesisyon yan kung gigisingin ka pa niya sa umaga o hindi. Dahil sa totoo lang, marami natutulog, binabangungot, di na nagigising. Kaya nga yung quotation na every gising is a blessing. Kasi pinahintulutan pa ni Lord na ikaw ay magising sa umagang ito. Dahil may gusto pang ipagawa sa iyo si Lord. And I don't know what is your clear goal in your life. Alam ko, pag wala kang tinatanaw, wala kang gustong marating, madali kang bumigay madali kang bumitaw. At sadly, yun ang nangyari sa maraming Kristiyano dahil hindi natin lubos na naunawaan what is Christianity all about. Si Apostol Pablo, hinampas na yan, kinulong na yan, binugbog na siya. Siya tuloy-tuloy pa rin. Amen po ba? So sabi doon, no, dear brothers, alam ni Pablo, hindi pa niya kaya. Hindi niya kaya abutin yung perfection na yan. But I focus on this one thing. Alam ni Pablo, hindi ko kaya yan pero meron akong isang bagay na ginagawa. Ano ginagawa niya? Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Kasi alam ni Pablo, hindi ko mararating yan kung lagi ako nakatingin doon sa likuran ko. Kung ano man nangyari sa akin nakaraan, sino yung mga tao na nakit sa akin. Hindi po ba? Kaya tinaman ninyo mga kapatid, disenyo ng Diyos yan sa atin. Lahat, pati parte ng ating katawan, lahat yan puro forward. Tingnan ninyo, ang mata natin, forward. Sino may mata sa likod? Taas ang kamay. Ang kamay natin pa forward. Ang papaan natin forward. Ano lang nasa likod? Yung may butas. Ano lumulabas doon? Dumi. Kasi nga, dapat yung dumi, iniiwanan na yan, tinatapon na yan. Ganon din, yung mga masama nangyari sa buhay mo, kalimutan mo na, itapon mo yan para makamove forward ka. Marami tao hindi makamove on, kasi lagi nakalingon doon sa kalikuran. Kasi sila kasi ganyan paano yung future mo? Let us learn from Apostle Paul. Amen? So ang lagi niyang focus, alam ko, may kahihinatnan yung ginagawa kong ito. May mararating ako. Amen po ba? Ang sabi niya, sa verse, tinan po natin to. Ang mahalaga kay Lord, na sa kabila ng kamalian mo, kasi alam ni Pablo, hindi ko kayang i-achieve yun kung sarili ko lang yun Dahil, in one way or the other, nagkakamali pa rin ako. I cannot achieve that perfection. Pero ito, alam ni Pablo, ang sabi niya, ang mahalaga kay Lord na sa kabila ng kamalian mo, ikaw ay sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Sabi ni Pablo, kahit marami nangyayari sa akin, Lord, magpapatuloy ako. Hindi ako mapapatigil ng mga offense, hindi ako mapapatigil ng mga persecution, hindi ako mapapatigil ng mga na makulong ako, kahit ako nakulong, hindi matitigil. Kahit ako ay minaliit ako, di ba? Kahit di ako binigyan ng pagkakataon. No, hindi magpapatigil sa akin, magpapatuloy pa rin ako. Kasi meron nga akong tinatanaw na mangyayari Okay, ano pa? Tingnan natin. So tanda po natin mga kapatid, God designed Christianity as an ever-progressive journey of a lifetime. Kung ikaw ay lalapit at tatanggap kay Lord dahil sa one season ng buhay mo, halimbawa, ngayong season ng buhay mo, baksak ang pinansyal mo. May karamdaman ka. Okay? O kaya, baon ka sa utang. Pareho lang, parang baksak sa pinansyal, parang pareho lang yun. Di ba? O kaya, depressed ka, stress ka. Ay, Lord, tulungan mo naman ako. Lahat ng utang ko, Lord. Paano lang? Bawa, itong season ng buhay mo, ganyan ang kalalagayan mo. Tapos sa next season, tinugon ka ng Panginoon. Umayos ka na. Yung iba, pag natugon na,
Bye-bye, Lord. Okay, tapos na tayo, Lord eh. Kasi natugunan na yung pangailangan ko eh. Ay, paano pag hindi ka nagtuloy-tuloy? Di ba? Paano pa? Halimbawa, tinugon ka ngayon. Mamaya, may problema na naman. Mamaya, ganun na naman. O, paano yon? Kasi ang buhay nga natin, tandaan natin, ang Christianity, it's a journey. Okay? Ito ay lakbayin. Ang sabi nga ni Pablo, siya nagsabi, tayo ay estranghero lamang dito sa mundo. Kapatid nakikidaan lang tayo dito sa mundo. Nakikidaan lang tayo, ha? Hindi talaga tayo taga dito. Sabi sa Philippians 3:20, taga saan daw tayo? Taga saan daw tayo? We are citizens of heaven. Kaya kung ikaw kampante ka na dito sa mundo, hello. Hindi mo naiintindihan ang plano ng Diyos. Hindi tayo taga dito. Tayo ay estranghero lang dito. Nakikidaan lang tayo dito. Kaya lang, kailangan tayong lumakad na ayon sa kalooban at pamantayan ng Diyos. At ang pagiging Kristiyano, tanda po natin, kailangan trabahuhin natin yan for a lifetime yan. Hindi lang sa one season of your life. Kaya nga, pag sa one season ka lang ng buhay mo, dumipende, kapatid, madali mo bitawan yan. Okay? Sabi doon, ang gusto ng Lord, ito yung goal ng Panginoon sa buhay ng bawat Kristiyano. Ito ang gusto niya makita, na habang ikaw ay nagpapatuloy, natututo ka, diba? Lumalago ka, lumalalim ka. Ayaw ni Lord na tumanda kang Kristiyano, tumagal kang Kristiyano, paurong ka. Alam mo yon? Na habang tumatanda ka, ito yung design ni Lord pag ikaw ay totoong Kristiyano, pag tumatanda ka, malapit ka na sa hukay, pero ang dami pang gustong gawin para sa Panginoon. There's always the sense of urgency, na urgent, kailangan gawin ko ito, kasi baka bukas, mawala na ako sa mundo. Kapatid, naisip mo ba yan, na hindi mo hawak ang buhay mo? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo hawak ang buhay mo. Paano na ako, ito yung last na attend mo dito sa church? Paano na? Paano na ako, ito na yung last na mag-worship ka kay Lord? Don't assume na magpanghabang buhay ka dito. Paano yun? Kaya nga ang isip ni Pablo, hanggat binibigyan ako ng hininga ni Lord, habang binibigyan ako nakalakas si Lord, gagawa pa ako. May gusto pa akong marating, may gusto pa akong magawa para sa Panginoon. Kaya nga, pag ikaw ay nagpapatuloy, you will become better, you will become a bigger person. Amen. Kaya habang tumatanda ka, you will become a model. Tingnan mo katabi mo, you will become a model. At pag ikaw, dumating ka na sa punto ng buhay mo, na malapit ka na sa hukay, nagiging kamukha ka na ng Panginoon, di ba? You are at your best, dahil nagiging model ka, dahil kawangis mo na ang Panginoon. Amen, hallelujah. So ang buhay mo habang tumatagal, paayos ng paayos, pabuti ng pabuti, pasagana ng pasagana. Pag lumakad ka ng tama sa Panginoon. Okay? Ngayon, sabi doon, ito yun Ito yung sinasabi ko. May na-miss ba ako? Okay. So sabi dito, ito po yung time na kung saan si Apostle Paul ay mamamatay na. And he wrote, nagsumulat siya kay Timothy. Si Timothy po ay kanyang disciple o kanyang mini-mentor. Ang sabi niya 2 Timothy 4:6, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Nararamdaman niya na. Nauupos na ako yung katawan ko, nangihina na ako. Pero ito magandang deklarasyon. At sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya sa sulat niya, sa verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Timothy, sinusulatan kita para malaman mo na kung ako haharap na sa aking Creator, sa aking magililikha, sa aking Diyos. Haharap ako sa Kanya at sasabihin ko, Lord, lumaban ako. Binigyan kita ng magandang laban sa buhay ko. Hindi daw niya sasabihin, hindi sasabihin ni Pablo sa Diyos na, Lord, marami akong churches na naitanim marami akong libro na naisulat, malaki yung naitites ko, marami yung nagawa ko, lagi ako nagpe-pray. Hindi yun. Ang isasabihin niya kay Lord, ang sasabihin niya kay Lord, Panginoon, na sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng lahat ng persecutions, sa lahat ng pagmamaliit sa akin ng mga tao, Panginoon, binigyan kita ng magandang laban sa buhay ko.
Hindi ako nagpatinag, Panginoon, sa mga hurts, sa mga pains, trials. Maubusan man ako ng pamasahe, Lord. Pupunta ako sa church. Kasi ganun ka kahalaga sa akin. Kaya nilaban kita, Panginoon. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Pasensya na kayo, nararamdaman ko yung hugot ni Apostle Paul. Amen? Sasabihin niya kay Lord, pag siya'y humarap na daw sa Panginoon, Lord, lumaban ako para sa'yo. Kahit sobra na ako nasasaktan, Panginoon, pinipilit ko pa rin, Lord. Kasi Lord, ayokong masayang ang binigay mo sa akin na buhay. Ayokong masayang, Lord, yung lakas na binibigay mo sa akin araw-araw. Lord, ayokong masayang yung privilege na maglingkuran ka. Ayokong sayangin yung talent na binigay mo sa akin. Ayokong masayang, Lord, yung lahat ng blessing na binibigay mo sa akin. Tatayo ako at lalaban ako para sa'yo. Nawa, Panginoon, may the Lord give us this kind of thinking. May the Lord enable us na pag tayo nga'y talagang humarap sa Panginoon. Diba? Na Lord, lumaban ako. At ano sasabihin sa atin ni Lord? Pag sinabi natin yon, na nilaban natin siya, ano man ang sitwasyon natin, ang sasabihin sa atin ng Panginoon, well done, my faithful servant. Kapatid, hindi naghahanap ang Diyos ng magaling. Ang hinahanap ng Diyos, tapat, faithful servant. Malinaw po ba sa atin yon? Hindi magaling ang hinahanap ng Diyos. Di ba sabi doon, well done, my faithful servant. Yung nananatili ka, nandun yung consistency mo, nandun yung katapatan mo, nandun yung loyalty mo kay Lord, hindi sa tao. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So itong sabi ng Lord, binigyan kita ng magandang laban sa buhay ko. Lahat ng binigay mo sa akin, hindi ko sinayang. Kaya Lord, ito. Si Apostle Paul yan Sabi ko sa inyo, nakapagtanim na maraming churches. Paano kaya tayo mga kapatid? Sabi ko sa inyo, hindi natin hawak ang buhay natin ngayon. Paano na? Kung mamaya, bukas, next week, next month, bigla tayong kunin ni Lord. Haharap tayo sa Kanya. Masasabi ba natin yung kay Lord, I have fought a good fight of faith. Talaga bang nilaban mo? Pambihira, higaan lang, hindi ka makalaban. Higaan lang, natatalo ka. Ano oras na? Aga-aga pa yan. Diba? Miracle lang, di ka makalaban Lord, mas malaking babayaran ko diba? Isan yung alak diba? Isang bote lang, talong-talo ka isang stick lang na sigarilyo, talong-talo ka So, paano man nilalaban ng Panginoon? Peace. Peace, brother. Amen po ba? Okay, tanda po natin. As we press on, itong tingin sa atin ng Panginoon. Sabi doon, bigger and better you. Kasi ang hinahanap ni Lord, ang expectation, ang goal ni Lord, na habang tumatagal ang isang Kristiyano, magiging fighter tayo, magiging warrior tayo. Amen? Iyon ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Ito yung goal niya sa atin. Sa the last days daw ng mga Christian ay magiging warriors. Kasi mga kapatid, let me remind you, that once you accepted the Lord in your life, you are not entering a playground. You are entering a battleground. Talagang pag Kristiyano ka, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Pag Kristiyano ka talaga, marami kang labanan. Kaya lang kung ikaw hindi mo naintindihan ng Kristiyano, itong goal ni Lord, ang mga last day Christians, magiging armies at hindi babies. Alam mo yun? Kung sinabing babies, konti salita lang, iiyak, magtatampo. Ayoko na, pabebe. Diba? Makakita kayo ng ganyan. Sige, 30 anyos, pabebe pa. Diba? Parang sarap anuhin. Diba? Tanda-tanda mo na, dami mo na naranasan kay Lord, ganyan-ganyan ka pa. Hindi ka na, nasa napunta yung natutunan mo? Nasa napunta yung salita ng Diyos? Saan napunta yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay mo? Saan napunta? Tinapon mo baling-bali, wala. Para isa lang yung pag-ibig, di ba? Kay bilis mong dumating. Pag-alis mo, sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ay kapiling. Concert. Diba?
Ano yun? Pang isang lingguhan may pagiging Kristiyano mo? Pang isang buwan lang? Pagkatapos noon, wala na. Mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, ito ang goal niya sa atin. We must be a fighter. We must be a warrior of the Lord. Amen. Hallelujah. Ngayon, tandaan po natin, our life, ang ating buhay, ay hindi i-evaluate according to winnings and losses. Hindi titingnan ni Lord, hindi bibilangin ni Lord yung panalo at talo mo sa buhay. Ang i-evaluate sa atin ng Panginoon, paano ka lumaban sa buhay mo. Amen? Sige, palakpakan natin. Hindi yan sa panalo o talo. Kahit sabihin mong matalo ka, lumaban ka ng malinis, maayos, sa mata ng Diyos. Tandaan natin, dito sa tao, dito sa mundo, ang tao lang husga sa atin. Pero tandaan natin, there is a higher authority who is the Lord. Diba? Ano man ang mangyari sa atin dito? Kaya tulad sinabi ni Apostol Pablo, lumaban ako ng maayos, lumaban ako ng malinis. Kaya sa harapan ng Panginoon, ikaw ang tunay na panalo. At yan ang mahalaga. Yung tunay na panalo sa harapan ng Panginoon. Hindi man ngayon, natalo ka man ngayon, pero sisiguraduhin ni Lord, hanggat nagpapatuloy ka, hanggat sumusunod ka, bibigay sa iyo ang big winnings sa buhay mo. Hallelujah! So sabi doon, a good fight is not a matter of winning, but fighting for God's worthiness in our lives. Ang tunay daw yung pag sinabing good fight, magandang laban, ang ibig sabihin nun, hindi dahil panalo ka. Ang ibig sabihin nun, lumabang ka dahil mahalaga sa iyo ang Panginoon. Okay, the best example for that is our Lord Jesus Christ sa John 3:16. This is very familiar to you, di ba? Ang sabi sa John 3:16, let us read. For God, ready, go. For God so loved. Mahal na Lord lahat ng tao. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Yung katabi mo yan, mahal yan ni Lord. Kaya siya namatay para dyan sa katabi mo. Huh? Dito namatay Panginoon, hala. Baka sabihin mo, sayang. Hindi. Hindi naman. Namatay si Jesus para sa ating lahat. He gave His life for all, for everybody. Kaya lang, good news sana to eh. Kaya lang, naging bad news to sa whoever eh. Kasi kung ikaw si Jesus namatay siya, binigay niya all the best. Pero alam natin, ilang porsyento lang ang kumilala sa Panginoon. Hanggang ngayon, ganyan din. Hindi lahat ng tao kumilala at nananampalataya sa Panginoon, di ba? Kung basihan natin ang parable of the sower, di ba? Iba't ibang klaseng lupa. Merong tabing daan, mabato, may dawag. Isa lang eh, good soil. So sa fraction yan, it could be a 25%. Am I right? Kumbaga 25% lang ang sigurado na maniniwala, tatanggap sa Kanya. Yung whoever na yan. Siguro kung ikaw, si Jesus, maintindihan mo, 25%, mamamatay ako, papako ako. Ama, plan B tayo. Tama po ba? Ma, wala bang plan B? Kasi 25% na, tapos bubugbugin ako, papaako ako for 25%. Kaya nga yung whoever na yan, yun yung lahat ng tumanggap. Kaya kung ikaw tumanggap ka kay Lord, you are one of the few. Tapos ganun-ganun mo lang bibitawan ng pagiging Kristiyano mo. Ganun-ganun ka lang bibitaw. You are one of the few. Isa ka sa kaas. Basta, yun. Diba? You are one of the few, di ba? God, Jesus gave His life for everybody, pero hindi lahat tinanggap siya, hindi lahat na-appreciate yung laban niya. Yun ang sinasabi ko. Pero, para sa Ama, He had a good fight. Amen? Ang final say, tandaan natin ito mga kapatid ang may final say sa buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi ang mga tao ang magdidikta sa iyo,
Hindi ang mga tao ang magsasabi kung ano ang identity mo. Hindi ang tao, kundi ang Diyos. At kay Lord, bakit siya namatay sa krus? Dahil ang tingin sa atin ng Panginoon, we are worth fighting for. Skip. Diba, pa ikaw, ilalaban ko to. Wala nang atrasan to. Kasi gusto kong bigyan sila ng magandang kinabukasan. Gusto kong maging maayos ang lahat sa buhay nila. Hindi ako aatras. O yan ang goal mo. Talagang kaya sabi ko, pag may goal ka, hindi ka kaagad bibitaw. Tatapusin kong laban na ito. Dahil si Gwen, magiging song leader yan ng COG Angono. Tatapusin ko ang laban na ito. Diba? Kasi si Mark, gagamitin ko siya. Diba? Balang araw maging missionary yan. Gagamitin yan. Sabi ko, kaya pa, mamamatay ako. Sige, tatapusin ko itong laban na to. Diba mga kapatid? Pag may matindi kang goal sa buhay mo, hindi ka kaagad aatras eh. Kaya nga dapat maging malinaw sa atin mga kapatid, ano ba talaga ang goal natin? Hanggang dito na lang ba tayo? Sa tingin mo hanggang dito ka na lang. Pero ang Diyos, mas marami pang plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? So we are worth fighting for. Kaya lang minsan, kaya madali natin bitawan ang salvation natin, yung ating pagiging Kristiyano. Because we look salvation as free. Tayo pa ng mga Pilipino, mahilig sa... Kato mahaba. Minsan may nakita ako din, may mahabang pila. Ano yan? Ano yan? Meron daw pinamimigay eh. Pagtingin namin, lobo. Haba talaga na pirang, init-init talaga. Pag ano, ito po lobo, lobo lang pala to. Di ba? Kasi ang sarap pakinggan pag libre. Di ba? Pag may bayad, mahal. Tandaan po natin, tinanggap natin ang salvation, ang kaligtasan ng libre, kasi alam ni Jesus, hindi natin kayang bayaran ang kaligtasan natin. Hindi natin kaya. Kasi ang hinihingi ng batas, walang dungis kapintasan. At si Jesus lamang ang namatay dito sa mundo ng walang kasalanan. Kaya nga siya lang ang karapat-dapat na magbayad. Amen! Kaya mga kapatid, yung kalusugan mo, yung kagalingan mo, yung maayos sa buhay mo, yung pagpapala mo, may nagbayad niyan. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya mo isipin na libre dumating sa'yo, pero merong naghirap dyan. Kaya ang bilis natin bitawan eh, kasi libre naman yan eh. Hindi. Kapatid, ang Diyos ang walang ibang inaasahan sa atin, kundi lumaban tayo, magpatuloy tayo, at let us fight a good fight of faith. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, na ano man ang mga struggles o battles na kinakaharap mo, hindi ka matitinag dahil alam mo, meron kang makakamtan balang araw. Biro mo si Apostle Paul, anong ang kanyang inaasam? Kasi there's a crown of life. May reward. May crown, may corona. At alam niyo po, kung sino ang magpuputong sa Kanya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ba? Kaya nga dapat mas malaki ang inyong goal kaysa sa sitwasyon nyo. Kasi kung mas malaki ang tingin mo sa sitwasyon mo o sa problema mo kaysa sa goal mo, madali ka matinag. Kasi pag malaki ang goal mo, binaliktad ko lang. Pag malaki yung goal mo, kaya sitwasyon mo, dumating man ng pandemic, di ba? Dumating man ng persecution, marami mga problema dumating sa'yo, hindi ka kaagad bibitaw. Kasi ang pangahawakan mo, yung goal mo. Hindi, gusto kong marating to eh. Kaya tinan nyo, yung mga determinadong mga tao, yan naman nagtatagumpay. Pero yung konting ano lang, mga Kristiyanong hindi lumalaban, yun. Madaling madisib ng kaaway. Tandaan nyo yan. Yung mga Kristiyano hindi lumalaban, madaling madisib ng kaaway yan. Diba? Pag may narin lang, tutuloy ka pa, tingnan mo nga, nangyayari dyan. Wala naman nangyayari. Yan. Kaya nga sa'yo nilagay yung burden eh. Ikaw ang kinakalabit ng Diyos. Ikaw ang gustong gamitin ni Lord. Kaya nga nilagay sa'yo yung burden. Ikaw naman, iba naman natin sa'yo, pinakinggan mo yung sinabi ng kaaway, wala namang mangyayari dyan. Talo na yan, talo. Mukha pa lang talo na eh. Tingnan mo nga kakatabi mo.
Baka mukha palang talo na. Di ba? Sabi ng kaaway, wala, ako mukha palang talo na. Pero wag kayong, sabi ko sa inyo, wag kayong maniwala sa sinasabi ng tao kasi ang my final say, walang iba kundi ang ating Panginoon. So tinitignan ka ni Lord, worthy ka para ipaglaban ka. Kaya nga tinapos niya ang kanyang misyon, tinapos niya ang laban niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ang tanong mga kapatid, okay, so sabi dito, the word you give shows in the way you fight. Ang halaga daw ng Panginoon ay nakikita kung paano tayo lumalaban sa buhay. Talaga bang mahalaga? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Talaga bang mahalaga si Lord sa buhay natin? Amen. Kaya nga tayo nandito, di po ba? Kaya nga ito ang tanong, mga kapatid. Kailan ka huling lumaban para kay Lord? When was the last time na talagang kahit ang bigat-bigat na nararanasan mo, pero pupunta ka sa church at ibibigay mo ng todo yung pagsamba sa Panginoon. You know yung lifting up hands? Kasi tayo mga Christians, very expressive tayo pagdating sa pagpupuri, pagsamba sa Diyos, ano? Alam niyo po ba may kahulugan yung pag-lift ng hands natin, yung pagtaas ng kamay? Una, ito ay pag-surrender sa Panginoon. Nasasabihin mo kay Lord, Lord, marami man akong problema ngayon, pero sinusurrender ko lahat sa iyo dahil alam ko, ikaw ang may kakayanan para matulungan ako. At ang pangalawang kahulugan na pagtaas sa kamay, it's a sign of victory. Nakita niyo po ba yung mga tumatakbo, yung mga marathon sa marathon, pag malapit na yung finish line, itataas sa iyo kanilang kamay. Ibig sabihin nun, panalo na. Panalo ka na. Sige, sabi mo sa katabi mo, panalo ka na. Claim it, declare it. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, tatayo tayo, sasamba tayo sa Panginoon. I don't know which one. Kung itaas mo kamay mo, if you would like to surrender, or if you want to claim the victory, just raise your hands to the Lord. It's a gesture na, Lord, salamat, panalo na ako dahil ikaw ang Diyos na sumama sa akin. At ikaw ang Diyos na kasama ko. Kaya sige mga kapatid, yung handang lumaban sa kanyang buhay, tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Yes, Lord. Ito ang ating pagkakataon na ipakita natin yung word ni Lord sa atin. Ano man ang dala-dala mo ngayon, kapatid, do not allow. Alam niyo po ba sa Bible, maraming mga Bible characters, they did not allow or stop the persecutions and trials in their life para makuha yung kanilang goal. Just like Joseph. Binenta siya, may pinagbalakan pa siyang patayin ng kanyang kapatid, nakulong siya, pero magtindi yung goal ni Joseph. Alam ko, magkakatotoo yung pangarap na yon sa akin ng Panginoon. Someday, itataas niya ako. Doon nakafocus si Joseph. Ikaw kapatid, ano pinapangarap mo? Anong tinatanaw mo? Pwede mo bang itas yan ngayon sa Panginoon? At awitin natin ito. Angkinin natin ang awitin na ito. Hallelujah. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, Hallelujah. ni minsan ay hindi na kulang. Lahat ng tinatanaw mo, sige, pagkatiwala natin kay Lord. Higit sa Yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Hallelujah. ay kaya mong gawin. Is this a surrender or a winning or a victory? Just raise your hands to the Lord. Hallelujah. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Naniniwala na kaya ni Lord. Sige, taas natin ang ating kamay. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa
sa aking kailangan. Huwag tingnan ang sitwasyon mo Higit ngayon. sa aking kailangan. Tingnan mo yung kayang gawin ni Lord sa buhay mo. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakas. Sige, mga magulang, taas natin, ilaban natin ang ating mga pamilya. Ilaban natin ang ating mga anak para sa Panginoon. Hallelujah. Higit sa aking Mga kabataan, ilaban natin ang good future natin. Hallelujah. bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Amen, amen. Bawat araw ko ay hawak mo. God is a great plan. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Claim the victory. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. God is able to do. Walang imposible sa'yo. Ikanti man ang kaharap mo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Sige, patuloy natin ni Lord. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Let the congregation sing. Marinig pa kay Lord. Sige, kapatid. Isigaw mo kay Lord ang iyong pananampalataya, ang deklarasyon na sinisigaw ng puso mo. Na ano man ang sitwasyon mo ngayon, baksak man ngayon. Hallelujah. Ano man ang dinidesire ng puso mo, walang imposible sa Panginoon. For the last time, for the last time. Come on, church. Siya ang Diyos na ating sinasamba sa lugar na ito. Siya ang Diyos na hindi nagbabago kailanman. Siya ang Diyos na hindi matitinag. At siya ang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Walang mahirap sa'yo. Maraming salamat, Panginoon, for allowing us, O Lord, to pour our hearts to you, O God. Lord, sa lahat ng ito, Lord, na aming kinakaharap, alam po namin na Ikaw ang Diyos na kakatagpo sa amin. Ang lahat ng hinahangad ng aming mga puso, imposible man sa aming paningin, pero sa iyo, Lord, walang imposible. Kaya mo kaming bigyan ng panalo sa aming mga buhay, Panginoon. Dahil hindi ka matitinag, dahil ikaw, O Diyos, ang hindi kaya
kayang baguhin ang pag-iisip mo dahil kung anong kalooban mo, ito pa rin ang mangyayari. Kung anong kagustuhan mo, Panginoon, iyan ang mangyayari. Kaya Panginoon, narito ang aking mga kapatid, O Lord, as they raise their hands, sige kapatid, itaas mo ang iyong mga kamay. Sabihin mo ang lahat ng ito, o repeat after me. Sabihin mo, Panginoon, narito po ako na kumikilala sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pinapaubaya ko po sa iyo ang aking buhay na simula sa araw na ito, ikaw na ang maghari at masunod sa aking buhay. Lahat ng aking gagawin, Panginoon, ay para sa iyong ikararangal. Tulungan mo po ako, Panginoon, magkaroon ng tamang kaisipan, tamang pananaw, at tamang galaw. Nang sa ganon, patuloy mo akong sasamahan. Salamat, Panginoon. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, maraming salamat for giving us this wonderful message, O Lord. The Lord, hindi mo binibilang ang aming panalo o talo. Dahil alam mo, Lord, ang aming kakayanan, na limitado kami. Pero Lord, tinitingnan mo sa amin kung paano kami lumalaban para sa iyo. Dahil ang aming paglaban ay pagpapakita kung gaano ka kahalaga sa amin. Purihin ka, Panginoon. Continue to bless each one of us, O God. And this is our prayer in Jesus' name.